Umpisahan na muna ho natin ito, mga kababayan. Ako po, ito si Marcoleta. No, sabi, wala na impeachment na yan. Ang daming inuuna ni Marcoleta ho, mga kababayan. Wala na impeachment na yan. Ito, oh. Ang motion for reconsideration. Ayan. Pati daw ho yung paghingi ng motion for reconsideration po ng impeachment, wala na daw. Talo na daw ho, mga kababayan. Sino po ba si Marcoleta, mga kababayan, para sabihin, si Marcoleta ho, mga bossing, yung nangako sa buong Pilipinas na kapag 2,000 na lang daw po ang inyong bill sa kuryente, kanya daw pong babayaran. Nasaan na yun muna bago tayo mag-umpisa? Hinayupak na yan. Ano yun? Pang-eleksyon lang. Dahil nung nagkalabasan po, nung mga listahan na plano nilang mangyari o plano nilang isulong, mga bossing, yung pinangako niya na 2,000 pababa, putrages na yan. Wala na. Hindi na po kasama doon sa top 10 na isinusulong niya, mga boss. Ngayon, eto, bumabanat. Pakinggan natin. Ano? Sa mga nagsasabi dyan, mga nagkokomento dyan, Mark, porket senador na si Marcoleta, hindi ka na nagsasalita about kay Marcoleta. Hindi! Araw-arawin natin tong senador na mayabang na to. Diba? Hanggat hindi niya na papatupad yung 2,000 pababa libre, papaulit-ulitin natin na ipaano sa kanya yan, na ipaalala. Sabi sa inyo, mga kababayan, ganito lang tong mga to. Pag eleksyon, mabulaklak masyado ang mga dila nito. No? Pag eleksyon, kung ano-ano ang mga sasabihin nito, kahit alam nilang imposible at hindi kaya, mga kababayan. Okay, pakinggan nyo ho. Ilang hilaw panis Wala ka ng kapag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR? Unanimous na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. So ano pinagyayabang diyan, Marcoleta? Ano yung dahilan kung bakit sinabi nilang unconstitution? Dahil nga doon sa sinasabi nilang violation na nagpasa na ng impeachment nung una, tapos ito sumunod, tapos kumbaga may 1 year ban na hindi dapat magpasa. Ngayon pag-uusapan pa din yan pagka nag-motion for reconsideration. Di ba? Pag-uusapan pa din ho yan, mga kababayan, uulitin yan. Aalamin lahat nila yan, mga bossing. Di ba? Pero isa lang po ang sigurado. Yung amo ni Marcoleta na si Sara Duterte, uulitin ko, hindi nila na ipagtanggol ang vice-presidente para hindi na isipin ng mamamayang Pilipino na hindi magnanakaw yung vice-presidente. Mananatili at mananatili at mananatili at mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino. Yung question o yung katanungan, saan dinala ng vice-presidente yung pondo ng bayan? Magi-stay ho doon yun hanggat wala silang hanggat wala silang dadahilan or kung paano nila sasagutin yun, no? O paano nila idepensa yun, wala pa din. Alam niyo ho, ang nakakalungkot po dito sa mga mga senador natin, mga bossing, okay na lang ho sa kanila. Okay na lang ho sa kanila na kahit na questionable, kahit nakitang-kita, merong mga ebidensya, ayos na yan, okay na, importante, dismiss. Ibig sabihin mga kababayan, itong mga senador na ito, ayaw pong maresolba ang problema ng Pilipinas. Ayaw ho nila. Bakit to? Kasi kung talaga pong gusto nilang maresolba ang problema ng Pilipinas, uunahin nila itong mga nakawan sa pondo. No? Hindi nila hahayaan na yung teknikalidad po ay patayin itong impeachment na ito. No? Mas gugustuhin nila na marinig po yung magkabilang panig kung nagnakaw ba si Sara Duterte o hindi. Ganun kasimple ho, para malaman natin yung mga karakas
nitong mga senador na ito. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yan ang reaksyon ni Senador Marcoleta sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay VP Sara. The articles of O, ibinasura. Ibinasura, mga kababayan. Unconstitution daw ho. Pero teknikalidad ang banat. Hindi mismo, ganito ha, mga kababayang Pilipino, ganito gagawin namin, no? Natagpuan namin unconstitution, tapos walang kwenta yung inihahaing impeachment kasi yung mga ebidensya nung binasa namin, nung nakita namin, hilaw. Halatang gawa-gawa lang. Ganun dapat ang sinabi ng Korte Suprema. 'Di ba? Yung mga pamumulitika dito kay Inday Sara Duterte ay halatang halata at walang sapat na ebidensya kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Lahat po ng sasabihin nilang dahilan kung bakit hindi matutuloy yung impeachment o kung bakit unconstitution yung impeachment, no? Ay nakapokus ho doon sa tinatanong ng sambayan ng Pilipino. Nagnakaw ba ang Vice Presidente o hindi? Ganun lang hong kasimple yun, mga kababayan. Pero hanggang ngayon ho, walang kasagutan. Kaya uulitin ko ulit sa inyo, no? Hindi nila tayo masisisi kung ang nasa isip natin ay magnanakaw ang Vice Presidente. Dahil meron po tayong mga nakitang ebidensya, narinig na mga ebidensya, mga Mary Grace Piatos, mga 250,000 na questionable na mga rest house ho. Lahat ho yun, hindi nila sanagot. Pwede pa nga tayo maging testigo ho Di ba? Doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tayo hong lahat, mga kababayan, napanood natin yun ng live. At ako, naniniwala ho ako, karamihan sa atin, merong mga kopya nung pagbabanta ng buhay ng Vice Presidente sa tatlong individual at hindi po yung individual na kagaya lang natin. Individual ho na pinuno ng ating bayan ngayon, asawa ng pinuno at pinsan ng Pangulo. Di ba? Lahat ho yan. Kitang-kita na ng mamamayang Pilipino. Pero nga po dahil butas ang ating batas, doon po inaabuso nitong mga mambabatas, nitong mga lawyer o lahat ng manananggol. Doon inaabuso nung mga nagtatanggol kay Sara Duterte. Di ba? Sabi ni Jaime Sabanal, bakit ang Supreme Court pa ang nagpoprotekta sa magnanakaw ng pera ng bayan? Dapat trial yan. Ano ang mangyayari sa mahihirap na mamamayan sa justice system? Dapat ipasok ulit sa Pilipinas ang ICC. Uy, ikaw naman, James. Wala naman tayong topic na ICC. Tatakutin mo si Bato. Bigyan muna natin ng break si Bato de la Rosa. Di ba? Tuloy. impeachment against VP Sara Duterte is Yung tatlong kengkoy pala. Sila lang ho, mga bossing. No? Sila. Yung nagkukwentuhan doon. barred by the one-year rule. Nako, according to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho. Bagyo. Eto ba? Di ba? Ipagmamalaki nyo yan. Ipagmamalaki nyo yan. Putragis, bobo na lang ho ang nagmamalaki dyan. Bobo na lang ang nagmamalaki dyan, mga kababayan. Kung ako ho, kakampi nila, ako lalagay doon sa sitwasyon nila, hindi ko ipagmamalaki yan. Bakit? Sige, pagpalagay na nating dismiss. Pero, naipaglaban ko ba sa mamamayang Pilipino ang Vice Presidente na hindi nagnakaw? Hindi. Di ba? Isang beses, siguro ho, mga kababayan, isang beses ko lang babanggitin. Wala na. Sabi ng Korte Suprema, unconstitution. Baka hindi ko pa nga ho banggitin yung sinasabi na 1 year ban. Bakit ho? Malalaman ng mamamayang Pilipino na yun nga, hindi natuloy ang impeachment dahil hindi dahil na ipagtanggol o nadepensahan o napatunayan na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Di po ba?
Hindi ko pa ulit-ulitin yan. Dahil alam ko ho, mga bossing, ang mamamayang Pilipino, lalo na ngayon sa panahon na ngayon, matatalino ho. No? Pag sinalubong ka niyan, lalo na pag nasalubong, ikaw sigaw ka ng impeachment. Pag sinalubong ka ng mga DDS, sigaw ka ng impeachment. Wala, ngayon? Wala na, hindi na tuloy. Sasabihin mo bakit, napagtanggol nyo ba na hindi magnanakaw ang Vice Presidente? Di ba? Bobo na lang ho. Uulitin ko mga kababayan, bobo na lang po yung mga tao na magpapaulit-ulit na yung impeachment ay hindi tuloy tapos ipapangalandakan nila na ang dahilan ay dahil ho doon sa 1 year ban. Ako, magmamalaki ako pagmamalaki ko yan, lalo ho kapag kayong napatunayan talaga na, eto, tingnan nyo, napatunayan. Ito yung mga eksplanasyon na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Ipagmamalaki ko yun. Kasi yun yung question ng taong bayan. Yun yung ibinabanat sa kanya. Pero kung ang solusyon nyo, ito, dismiss ang impeachment, dinali doon sa 1 year ban. Hindi nakakapagmalaki yun. Mas lalong iisipin ng mamamayang Pilipino na magnanakaw nga ang Vice Presidente at iniiwasan nilang sagutin yung talagang kasagutan dyan. Di ba pambansang nanay survivor?